May binubuong database ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mas mabilis na mabawi ang mga nakaw na yaman sa flood control scam. Ayon po sa ICI, ginagawa na raw ang isang kasunduan sa pagitan ng mga ahensya para sa mas mabilis na koordinasyon. Mas madali na pong makikita kung alin ang mga kasong naisampa at gumugulong na at alin naman ang mga asset na kailangan pang mabawi. Sa ngayon, umaabot na po sa 11.7 billion pesos ang assets na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. May freeze order na rin daw para sa mga eroplanong nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni former Congressman Zaldy Co. Samantala, sa iba pang balita mga kapatid, may kinalaman daw sa smuggled cars na irerehistro sa Land Transportation Office o LTO ang pagkakasibak sa Regional Director at Assistant Regional Director ng LTO-NCR. Ayon po yan mismo kay ASEC Marcus Lacanilaw. Ayon kay Lacanilaw, inilipat muna sa ibang tanggapan ng dalawa habang gumugulong pang investigasyon. Base nga sa kanilang pagsisiyasat, umalabas, may sindikato na nagpupuslit ng luxury car sa bansa. Kalimitan daw pinupuslit at pinarerehistro ang mga ito sa LTO-NCR. Sa katunayan, sa ilalim daw ng pamumuno ng sinibak na si Regional Director Roque Versosa, aabot daw sa halos 2,000 luxury vehicles ang nairehistro sa LTO-NCR. Yung mga patalo na sinasabi po ninyo, opo, gaano karami ito for NCR alone? So far, yung record na hawak ko, more or less 1,600. Yung pong halaga ng binabayad ng mga tao na para burahin yung mga encumbrances, iba-iba po eh. Kaya lang wala po akong matibay na amount na ginagamit nila. Pero medyo malaki po. More than 100,000. In between 100 to 200,000 per unit. Yan nga po ang tinig ni LTO Chief Marcus Lacanilaw. Sa iba pang balita, abot po sa 14 million pesos na halaga naman ng foreign travel expenses na ini-advance ng Office of the President ang hindi pa rin nakokolekta. Ayon po yan sa Commission on Audit o COA. Base sa annual audit report ng COA, partikular daw yan sa airfare at hotel accommodations. Nagamit daw ang mga ito ng ilang opisyal sa national government agencies, government-owned corporations, GOCCs, at maging ng ilang LGU official na sumama sa foreign trips ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. simula po noong taong 2022. Sabi pa ng COA, may mga in-advance na rin daw na pondo ang opisina ng Pangulo na hindi pa nababayaran ng higit 2 taon. Dahil po dyan, hinihimok ng COA ang OP na paigtingin pa ang kanilang collection efforts. Wala pa namang pahayag dito ang Malacanang. Samantala, 4 na OFW ang hindi pa rin nakikita sa nangyaring sunog sa isang residential complex sa Taipo District sa Hong Kong. Sa datos nga po ng Philippine Consulate doon, nasa 62 ang kabuuang OFW na nakarehistro sa Taipo. Ilan dito ang posibleng mawalan ng trabaho dahil nadamay rin sa sunog ang tinitirhan ng kanilang mga amo. Kaya ang ilan sa kanila posibleng ilipat sa kamag-anak ng kasalukuyang employer. Nangako naman ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers o DMW maging ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa 15 OFW na nasunugan. Mga around 15 po sila ay binigyan po ng assistance, financial assistance ng ating Department of Migrant Workers, ng OWA, sa halagang mahigit 6,000 Hong Kong dollars. So para ho, yun ho parang immediate na assistance para sa kanilang pangangailangan. Kasi nga mas practical talaga sa ngayon yung cash instead of yung goods. Yan nga po ang tinig ni Consul General Romulo Victor Israel. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!